How much do you love God? Gaano mo ba kamahal yung ating Diyos? So sa devotion natin na ito, pagmuni-munihan natin yung tanong na yan kasi napakahirap sagutin ang tanong na yan. Gaano mo kamahal yung Diyos? Itong devotion po natin na ito na po yung pinakahuli sa devotion natin. Christmas week, Emmanuel, God with us. Tinalakay po natin yung the coming Prince, the humble ruler, the Savior and Lord, the divider of time, the Emmanuel, God with us, the light has dawned, at ngayong araw po, the Word of God became flesh. Alam natin na yung Diyos, mahal na mahal tayo nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Bakit po? Kasi isipin nyo mabuti, nasa heaven siya eh. Heaven, bumaba sa lupa. At hindi lang basta bumaba sa lupa, naging kagaya pa rin natin. Naging katulad natin na tao, nasasaktan, nahihirapan, at napako pa dun sa krus ng Kalbaryo. Seryosong-seryoso ang Panginoong Jesucristo sa atin. Inibig tayo, minahal tayo hanggang wakas. So sabi po rito sa John chapter 1 verse 1, ang verse po natin na tatalakayin ay John 1:14. Pero umpisan po natin sa John 1:1. Sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula ay naroon na ang salita. So yung salita po rito, yung Word, si Jesus yon. So si Jesus nandun na sa pasimula. So si John po, para mas maunawaan nung sinulatan niya, ang pumapasok sa isip ng mga sinulatan niya, in the beginning, Genesis agad. Ibig sabihin, sa pinakasimula ng Genesis, nandun na yung Word of God, si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama na ng Word si God. And the Word was God, at yung Word ay Diyos. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya po tayo naniniwala tayo sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi hindi mo maikakailayan sa Bible eh. Talagang merong iisang Diyos na may tatlong persona. So, si Jesus Christ yung Word of God. Pagdating po rito sa verse 14, the Word became flesh. Yung Word dun sa Genesis 1 pa lang na Diyos din, nagkatawang tao. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. So merong isang Diyos, tanda natin, there's only one God, Father, Son, and Holy Spirit. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So mag-focus po tayo dito sa sa line na to, the Word became flesh. Naging tao ang salita. Ano pong ibig sabihin nito? So yung unang katuruan po natin, Jesus is the Word who became flesh. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung Word. Now, para po mas maunawaan natin ito, pag binalikan po natin sa Genesis chapter 1, pag binasa niyo po yon, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na meron sa pamamagitan ng salita. God spoke, and by the Word, through that Word, everything was made. Kaya po rito sa John chapter 1, tingnan po natin, hanggang 3 po yan eh. John 1:1-3. Sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sa verse 2 po, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So Jesus is the Word of God. Sa Genesis 1 pa lang, makikita natin na ang Diyos nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita, at yung salita na yon, siya pala ay si Kristo. Through Him, all things were made, and nothing was made that has been made. Walang malilikha kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung status ni Jesus Christ. Ganun po siya kataas. Siya ay agent of creation. God created all things through Jesus Christ, the Word of God. Pero, sabi po sa verse na ito, sa verse 14, the Word became flesh. Naging tao ang salita.
Isipin niyo po mabuti yan. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda ang tindi ng status niya eh. Heaven eh. Talagang sa piling ng Diyos Ama, biglang naging tao, nakapiling natin. Nagkaroon ng laman na nasasaktan, nahihirapan. Jesus is the Word who became flesh. Alam niyo po, something to na kahit buong buhay natin, i-meditate natin, pag nilay-nilayan natin, hindi matatapos yung appreciation natin sa Diyos. Lord, thank you, nagkatawang tao ka. Walang ganitong klaseng relihiyon sa mundo na yung Diyos nagkatawang tao, tapos namatay doon sa krus, nagdusa. Merong mga demigod no, sa Greek religion, sa mga Greek mythology. May mga Diyos din na nagkakatawang tao na, pero walang Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo, nawatay doon sa krus, ibigay yung kanyang sariling buhay dahil mahal niya tayo. Walang ganun eh. Sa Christianity lang meron nun, sa Bible lang meron ganun. Jesus is the Word who became flesh. Isipin niyo po mabuti, niyakap ng Panginoong Jesucristo yung uncomfortable life. Yung heaven iniwan niya para sa atin. Alam niyo po, dito niyo makikita kung gaano kaseryoso yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin. Isipin niyo po, yung taong taga BGC or Clark, Pampanga, ang ganda ng location, no? Na umibig sa isang taga-probinsya sa sulok ng Zamboanga o sa sulok ng Cotabato o sa amin, sa lugar namin, sa Mindoro, dun sa pinaka-dulon-dulo ng Mindoro. Tapos, nanirahan doon. Nandun ka na sa Clark, ang ganda-ganda ng trabaho mo, ang ganda ng negosyo mo, tapos biglang nanirahan ka doon sa dulo ng Mindoro, sa sulok ng Zamboanga o sa dulo ng Cotabato. Kay Jesus, iba eh. You can only imagine, nandun ka na sa heaven eh. And then bumaba ka dito sa lupa para makapiling namin. Ipahayagin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay niya doon sa krus. Jesus is the Word of God who became flesh. Number 2, Jesus is the love who became an act. Siya po yung pag-ibig. Yung pag-ibig kasi usually concept lang siya eh. Pag sinabi mo sa asawa mo, I love you. Ang daling sabihin I love you eh. Pero tandaan natin, yung pag-ibig, pinapatunayan yan. Nasa gawa yan. Ginagawa, hindi lang basta sinasabi. Kaya pag sinabi mo sa I love you sa asawa mo, ang kasunod yan, patunayan mo. Tignan niyo po rito sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Yung love ng Diyos, action siya eh. For God so loved the world that He gave. Mga kapatid, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero kailanman hindi ka pwedeng umibig ng walang pagbibigay. Bakit po? Kasi ang pag-ibig, it's an action. Nung nagkatawang tao ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, nung naging tao siya, yung love naging action. For God so loved the world that He gave. It's a demonstration. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. Yung love demonstration, ipinapakita, pinapatunayan. While we were still sinners, Christ died for us. So, Jesus is the love who became an act. And number 3 po, Jesus is the sinless one who became sin. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung taong walang kasalanan, pero naging kasalanan dahil sa pag-ibig sa atin. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him, Jesus, who had no sin, walang kasalanan ng Panginoon Jesucristo, to be sin for us. Pero naging kasalanan siya. Naging sin offering. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Napakatinding pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yung walang kasalanan, itinuring na makasalanan
At lahat ng kaparusahan na para sa atin, punishment sa lahat ng ating kasalanan, ipinasa ka sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo na umako ng ating mga kasalanan ang sumapo ng kaparusahan na para dapat sa atin. That's grace. That's love. That's love in action. Jesus is the sinless one who became sin. So bilang application po, bilang ganti, no? Bilang pasasalamat sa Diyos, let's embrace uncomfortable life. Yakapin natin yung buhay na hindi komportable. Kasi ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga komportable. Embrace uncomfortable life. Mga kapatid, wag po nating hayaan na nandito lang tayo sa ating comfort zone. Ayaw nating sumunod sa Panginoong Jesucristo kasi mahirap. Ayaw nating magpatuloy sa Panginoong Jesucristo kasi mahirap. Tapos nandito lang tayo sa comfort zone natin. Yan po ba ang igaganti natin sa ating Panginoon? Ayaw nating maglingkod sa Panginoon, ayaw nating mag-share ng gospel, ayaw nating ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon Jesucristo sa iba because it's uncomfortable. Kadalasan yan po ang mga excuses. So let's embrace uncomfortable life. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Number 2 po, love God with all your entirety. Ibigin po natin ang Diyos ng kabuuan ng ating pagkatao. Kaya po sabi sa Biblia, no, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Ibig sabihin, with our entirety. Mahalin natin ang Diyos ng kabuuan natin. Bakit po? Kasi nung ang Panginoong Jesucristo naging tao, nagkatawan tao, inialay niya yung sarili niya ng buong buo para sa atin. Ganon tayo inibig ng ating Panginoong Jesucristo. Buong buo binigay niya dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi lang siya dun sin offering eh. Burnt offering din siya. Ano ibig sabihin ng burnt offering? Yung inialay niya yung kanyang sarili ng buong buo. Walang tinira. Ganon din po dapat ang pagsunod natin at pag-ibig natin sa Diyos. Walang tira sa atin. Lahat binibigay natin sa Diyos. Love God with all our entirety. And number 3 po, be grateful to God every day. Araw-araw magpasalamat tayo sa Diyos. Yung gratefulness, it's not something that we say, Lord, thank you. Hindi lang ganun yun eh. Yung gratefulness, yung tuwang-tuwa ka, masayang-masaya ka, punong-puno ka ng pasasalamat sa Diyos kasi ginawan ka niya ng napakalaking pabor. Inibig niya tayo sa mga panahon na hindi tayo kaibig-ibig. Pinagpala niya tayo sa mga bagay na hindi naman natin hinihiling, pero ibinibigay niya sa atin. So be grateful to God every day. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Pag ang isang taong grateful kasi, naglilingkod sa Panginoon. Alam mo yung utang mo sa Kanya lahat? Lord, hindi kita kayang bayaran, pero what I have, I will give you. Yung time ko, ibibigay ko sa iyo. Yung panahon ko, energy ko, ibibigay ko sa iyo. Resources ko, ibibigay ko sa iyo. Hindi man sapat. Hindi ko man matumbasan, pero because of gratefulness, I will give my all to you. Embrace uncomfortable life. Love God with all our entirety. And be grateful to God every day. Araw-araw, pasalamatan natin ang ating Diyos. Paglingkuran natin siya. So, balik po tayo dun sa tanong, how much do you love God? Napakahirap sagutin ang tanong. How much do you love God? Do you love God with your entirety? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Pag-usapin po natin si Lord right now. Lord Jesus, thank you for being the Word made flesh, the love made action, and the sinless one who became sin for us. Help me embrace the uncomfortable life you call me to, trusting that you are with me every step of the way. Teach me to love you with all my heart, soul, mind, and strength, holding nothing back. I pray that you will fill my heart with gratitude for your grace and mercy, and help me give thanks every day for all you've done. May my life reflect your love, and may I always be grateful for your sacrifice. Amen and amen. Maraming salamat rin po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, ang mag-asawang Toldanes. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Gusto ko po munang batiin yung nakikita ko po sa
comment section madalas. Salamat po sa bawat isa sa inyo. At hello rin muna kay Randy Manlapig, new member po ng ating community. Josefino Flores, Egle Herrera, Eva Rodriguez, Ellen Toledo, Mila Asis, Manolet Tongko, Che Amlon, Marivic Yasay, Lilia Fukui, Ricardo Espina, Kuya Wax, Janet Kabamungan, Luciano Dalay, Genesis de la Cruz, Jeriel Alberto, Remel Luneta, Raymond Palomar, Nacer Perdiz, Evelyn Soriano, Yoli Cañones, Stanley Sarmiento, Remedios Mangusin, Rod Flores, Louis Robles, Minerva Juan, Evelinda Dagalea, and Eufemia Silva. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.